bintana. Yun ay sukat, kaya pinuputol niya, tinatabakan niya. Nakikip namin ni Gayle, ang laki pala ng ano, ang laki pala ng magiging kwarto ng dalawa. Wait lang. Yun nga, kagaya ng nasabi ko, malaki yung magiging kwarto ng dalawa kasi sinakop natin yung hanggang doon. Kasi kami ito lang eh, yan lang eh, hanggang dito. Sila Madi hanggang doon, hanggang dulo. So pwede talagang ano, maghati sa gitna, hatiin, tigisa silang kwarto. Pero ayaw nga namin yung ayaw namin yung Gayle na maghati. Kaya magkasama pa rin sila. Maganda yung masaya yun. Pag nagdalaga na siguro. Ayan, may bintana na. Pero kulang pa ng ano, kulang pa ng dingding. Ayun nga, kagaya nga ng nasabi ko, baka hindi nyo narinig. Medyo malaki yung ano, yung magiging kwarto ng dalawa. So pwede siyang hatiin. Gusto nga ni Madi ganun. Sabi ko, ayaw namin ni Gayle nung ganun, gusto namin magkasama sila. Kasi nga, dalawa nga lang naman sila magkapatid. Pag-iwalayin pa namin. Siyempre, kahit na may harutan, may inisan, maganda yung nagbabanding yung magkapatid. So, ang magkahiwalay lang ay yung kama nila. May tigisa silang kutsyon. O de igagawa na lang natin ng kama kung sakaling kumita ulit tayo. Ano tawag doon? Yun yung kama, tapos lalagyan ng kutsyon, di ba? Para hindi nakababa. Pero sa ngayon, sa lapag muna sila matutulog. I mean yung kama nila, yung kutsyon, sa lapag muna. Doon po muna sila. Hanggat hindi tayo nakakagawa ng kama, no? Frame ba tawag doon? Frame. Frame. Kami rin naman kasi wala rin kaming magiging kama eh. Sa lapag lang kami ni Gayle. So ganun lang muna rin sila. Kumbaga ang inaano ko nga, 'di ba? Kagaya ng nasabi ko sa inyong lahat, magkaroon lang sila ng sariling kwarto. Para may privacy silang dalawa. Privacy dalawa. Kumbaga ayun nga, hindi yung tipong magkakasama kami sa tapos yun nga, naaawa pa ako. Hindi ko pa nga pala napapakita sa inyo yung ano, yung higaan ni Riley. Ano yun, pag gumanyan siya, tumatama. Kaya hindi siya nakaganyan niya, no? Yung higaan niya, kaya hindi siya nakakaganto. Lagi siya nakatagilid lang na ganyan. Nakatagilid na ganyan. Tapos yung nakadiretso. Kaya nakakaawa. Kaya gusto siguro no, lagi sa tetay niyo natutulog. Ang hirap ng kamo niya. Yun nga sabi ko, hindi ko naman maitaas dati kasi parang ang hirap ng itaas ng pinakahigaan ni Madi para lang maging paggaguman niya si mainit na kasi malapit na sa yero. Pinagtiyagaan na nga lang namin kasi nga wala naman kaming dati wala kaming pampagawa, tsaka yun nga, wala kaming budget. Kumaga nagtiyaga lang kami, tapos ito nga, di ba, praise the Lord. Kumbaga nagkaroon tayo ng ganyan, pampagawa ng ganyan para at least yung pangarap natin doon sa dalawa na magkaroon ng kwarto ay natupad. Siyempre dahil nga sa inyo rin yun. Dahil sa inyo, kaya ang pasasalamat namin ay todo. Yan. So ang oras natin ngayon ay sino yun? Ayun, umalis po ako. Dumating kasi yung pinsan ni Gayle. Sinabi nga yung mga operator, driver, kailangan pumirma ng form. Kaya ura-urata akong umalis. Alas 5 na ho. Kaya tapos na, kaya hindi ho tayo nakakuha. Pero bukas, ano ho yun eh. Pero bukas pupunta tayo ron. Parang ano ho yan, ayuda. Hindi lang ho natin alam kung magkano. Sayang din ho yun, pandagdag. Pupunta ho ako doon pero sarado na. So bukas po, babalik po ako ng tanghali. Ano yan? Si Madi, natanong kung nadali mo na ba? Maliligo na ba kamo siya? Hindi pa. Pagsundo ko na kamo kay kay Riley. Susunduin ko si Riley po, tapos dadalang ko ng damit si Madi. Doon uli sila dahil napakarumi ho ng bahay. Ito dapat
nakaplano na sana ngayon araw pagkatapos nila, or kahit nga ngayong araw, kahit ngayong oras na to, babangkasin ko na para makaluwag-luwag at mailagay na sa labas. Tapos kasi nga lalagyan na nila ng hagdan to bukas. Kaya nga lang, yun nga may darating kasing mga kasamahan ko pupunta sa kapatid ko para makiramay. Hindi naman pwedeng wala ako doon. So siguro pag uwi ko na lang o kaya umagang-umaga pag gising ko hanggat wala pa sila Piwi, babaklasin ko na siya. Ano lang naman to, mga ako lang naman gumawa niya, kaya kayang-kaya. Ano yan, mahinang klase. Kung magkatsambahan, magkaroon lang kami ng cabinet. Yan. At pwede pa siyang gawing study table, di ba? Kumbaga may magagamit pa akong iba dyan na para gawing study table, yung dalawa. Maliit lang para makapag-aaral sila. Doon sila mag go online, di ba? Gagawa ng assignment, homework, di ba? Solo na nila. Good morning, day 3. Let's go. Okay, dito na tayo sa taas. Ayusin natin dapat ayusin muna. Ayan, flooring, pero natatanggal pa to, hindi pa mga nakapako yan. Tinakpan lang po muna ng yero yung hagdan, yung gagawing hagdanan. Tapos ito try kong baklasin. Paano nga pala to, may mga laman pa sa taas. Ano kaya, ano ang gagawin ko? Kailangan kumilos. Let's go.
tinanggal na yung cabinet. Naalis na. Ayun na ang mga pinagtabasan. Hagdan naman ang inaasinta ni PB. Yung paglalagayan na lalagyan ng hagdan. Okay. Ikaw ba? Ano ba sa tingin mo? Hindi kasi pagka nilinis ko ito. Parang ba? Oh, mawawalan tapakan. Sa tingin mo nga, ano maganda? Parehas lang naman. Ha? Parehas lang naman. Para kasing magkakaroon ng ano video. Gusto ko lang ito eh. Dito pa daan. Parang yung space, naglele yung space. Baw na lang na. Guys, may bubong ano, meron ng pader. Ay, dinding pala. Ayan yung kabitan yung dulo ng hagdan.
255. Ilan taon na to? Dalawa yung millimeter dyan ha. Dalawa yan dyan. Alagyan na ng hagdan. O ba tayo? 255. Ay ano to? Iyaan ng ano? Ang klaseng. Kumbaga nakailalim sa ano? Sa dingding. Pag ginano natin yung diretso Oo nga. lang dyan. Tatapon. Naisip ko yun eh. Saan? Wala lang bitara dyan. So si Kiwi, magpo-focus siya rito sa may hagdan. Tapos yung dalawa, yung kapatid niya, bago ang ano natin, ang ano tawag sa kanila? Labor? Helper? Labor. Bago kapatid niya yung isa. Pinabaon ko sa pader yung ano, yung pinaka-baitang, tapos yung iba welding dito sa kabila. Kasi kung lalagyan pa ng ganito, takaw space din, di ba? Kasi i-welding lang dito eh. Sabi naman niya, parehong madali lang naman yon kung yung hindi tab-tab at yung welding lang. Pareho lang naman daw madali. O di mas maganda ito. May partner pa yan, di ba? Alikabo? Ang alikabo. Di ba mga ron? Malayo. O, titiray mo na yan. Ay mga katsokaran, tayo po pupunta muna sa palengke dahil yung mga yung pamangking ko at saka yung pinsan namin taga Hagunoy ay dumating. Susunduin ko lang po. Susunduin ko lang yung ano ko. Puro alikabok tong ano, tong helmet. Sakit sa mata. Ayan si Lati Ray, yung darating yung aking pamangkin. Saka si Cathy. Kasama rin yata yung anak niya si ano, si Denise. Puro alikabok. Wabagsak sa mata ko.
Bata pa yun. Hindi naman ako papag na hindi ko kayo pagkakitaan. Ah. Guys, ito po yung aking mga pamangkin at ang aking apo sa pamangkin dahil anak ni Tire. Ito po yung mga mag-anak namin sa Bulacan. Hagunoy, ito po yung aking mga close na close. Yes. Kada makikita ko kami niya, binibigyan ako ng 2.5 ni Tire. Talaga ba? Tsaka yung boyfriend ni okay lang. Kaway sa vlog. Yun lang po. Thank you. Malapis ko. Yung ako naisip, sila yung tinutuluyan namin lagi nung kahit nung bata ako. Siya po yung pwedeng magsalita. Doon po sa bahay nila, doon kami Doon po tumutuloy lagi yung pumupunta sa bahay namin. Ano po Ako siya? si Tere, si Denise, at si Cathy. Pinakamaganda. Pinakamaganda? Sira. Pinakamaganda? Hindi, pinakamaganda siya, pero nukan ang ganda. Yan, mga taga-Haguning nga, doon kami tumutuloy lagi, kaya super ano namin yan. Pa-close namin sila. Masyado tayong busy ngayon. Ngayon naman susunduin natin kukunin ko yung yung gamit ni Riley, uniform. Dahil may pasok siya, tapos dadaling ko po iyon sa Kalachuchi. Dadaling ko kay Latay, saka sa mga mami Chari. Ito ang uniform. Dali na natin kay Riley. Kasi hintayin natin yon para pumasok.
Ayan, iniintay ko lang po si Riley. PBS. Ihatid ko sa school. Yung iba naming kamag-anak na galing Hagunoy, parating pa lang po. Nauna pala sila, ano, sila Tere. Ilan na ako? 100. Mm. Kalawang. Grade wine. Ano oras ba ang time mo? 50? Ay, 12:10. Yung pasok ka. Ah. Ba't ang ato mong pumapasok? Ayan nga, di ba? Napansin nyo naman na sobrang busy. Ay, sobrang busy. Balik-balik ako doon sa Lamay. Tapos pumunta sa bahay dahil may inaasikaso rin tayo. Siyempre nagpapagawa tayo ng bahay, ng kwarto nila. Ngayon, ito naman susunduin naman. Ayan, ito naman. Si Gayle kasi ang nagluluto. Kaya hindi rin siya makasama doon sa, para pakilala ko doon sa mga pamangking ko, kamag-anak na sa Hagunoy. Dahil siya nagluluto. Siya rin nakabantay ngayon. Next time na lang siguro. Kaya binaba ko lang si Riley doon sa mga ate ko. Dahil nandito na raw yung yung mga ate Leti, yung iba naming kamag-anak. Susunduin ko lang. Ayan na. Ayan po yung mga kamag-anak namin sa Hagunoy. Ito po ay solid subscriber ni Kapanalig. Yan na naman siya. Hoy. Sige. Makita lang ng mga subscriber kung kumakain kayo. Eh, pagkakataon kung pagkakitaan kayo eh. Oh. Nahanap na nga kahapon. Tapos nagpangay na Diversion Road. Pinsan ko. Yan, pinsan namin. Nag-Diversion Road. Oh. Ha? Ayan. wala bang bango sa inyo? Hindi ako dinala alimango. Pero ako nandun sa likod. Tere, ano kayo niya kayo? Kaya na libaw ka sa balakan libaw ka na sa likod. Tangaw. Dalang bukak ng ulan. Kulimlim. Si Tere may particular na baon. Bawal sa kanya ang meat. Oh, subscriber natin. Ano pangalan mo? Carly. Oh, si Carly. Shout out. Baka ba babatiin ka? Batiin mo. Sino? Yun. Eh mga kachokara, nandito po muna tayo sa bahay na pinapaayos dahil nagpaalam po muna ako sa pinsan ko, nandun pa rin sila. Siyempre, checkin din natin itong pinapaayos natin kay Piwi. Kung ano na, syempre, na-excite din tayo.
Ayan. So may hagdan na. Dadagdagan pa ni Piwi yan para medyo malapad. Bibili rin tayo ng bakal. Tapos ito, nagsusukat na sila ng tawag doon? Paddling. Ay, ano? Kisame sa labas. So sukat na. Ayan. Time check tayo. Alas 2:30 na, 2:30. Nakauwi na rin sila Tire at naiwan na lamang ngayon yung mga atlete tsaka yung iba ko pang pinsan tsaka yung pamangkin. Si JP. Kain po muna tayo. Yon, kauwi lang po nila Sayang nga, hindi ako nila Ate Leti. Yan mga pinsan ko at mga pamangkin. Ngayon lang po tayo kakain. Ay, kumain na nga pala tayo sa ano. Kumain na nga po pala ako. Sumubo na ako sa ano. Sa... Ako pa ba? Sumubo na ako sa... Doon, sumabay ako sa kanila. Ngayon po, nakauwi na sila. Balik na ako dito. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako makapag-focus sa isang gawain lang. Kasi nga, lamay ho ng kapatid ko. Nakaburo ho yung kapatid ko. Siyempre, kada may bisita, pupunta rin po ako, lalo't kamag-anak. Hindi naman pwedeng sila lang yung i-estima ron, mag-entertain. Kaya, pumupunta po ako ron at merong ibang topic yung ating vlog. Kumbaga, yun yung nangyayari sa ating buhay, sa ating araw, ganun. Kaya halo-halo na ho. Merong paghatid tele-riding. Kain po muna. Sarap ng ulam. Bigay ni Ate Eta. Shout out. Paksiw na sagata na buwan-buwan. Tapos bola-bola. Tsaka alpahor. Binigyan po ako. Hindi po galing ito sa Papay. doon sa aking kapatid. Niluto ko kasi ito sa kapitbahay. Yung pong pisang ko si Ate Eta at si Kuya Tony. Love you. Ito yung bigay ni... Yan niluto na Ate Eta. Oh. Churak lang. Sarap na. Tapos bola-bola. Siya ako nagluto. Tapos itong alpahor na merong inangit. Oh, sarap. Tapos yun din po ang pinaulam namin sa ano sa ating mga kamag-anak. Yung bola-bola at saka bangos. Ang ingat! Sarap! Okay, balik tayo uli. Nalulula pa rin ako walang walang harang pa. Ayan. Dito na tayo sa taas. At yan nilalagyan na ng ayun yung parang kisame sa sa labas. Lalagyan na rin dito sa loob siguro. May na pala kulang konti na lang pala tong sa paligid. O yan, maano ko lang baka kasi isipin nyo na delikado o mare kasi kami nag-iisip din at kinonsulta naman namin kung baka delikado yan. Meron ho kasi siyang may poste rin ho siya sa simento o sa pader. Tapos may mga nakalawit siyang bakal. Paligid ho yan, may mga nakalawit na bakal. Kumbaga abang. Doon ho winelding, fully weld. Tapos po, meron pa rin po kaming poste na siguro kung isa, dalawa, tatlo, apat, mga apat o limang poste na iwe-welding ni Piwi doon sa may pinaka ibaba, doon sa flooring ko sa ibaba. So matibay ho ito, matibay ho. Ngayon wala naman hong bahay ang matibay sa lindol. Pag tinamaan tayo ng lindol talagang pero sana naman wag.
At tapos na sila magmerienda at gagawa. Nakaupo ako, nalulula kasi. Hindi talaga ako sanay sa ano, sa ganyan pag wala pang takip. Kaya mag-i-start ulit sila. Makayari. Lukot mo kasi paligtad. Ikaw mo na. Magtiwala eh. Ito naman, dinadagdagan ni Piwi yung, ano, yung pinakabaitang. Dahil makitid, so delikado sa mga bata. Kaya nilalagay niya ng ano, ng kumbaga nilaparan niya. Ay. Hindi pala nakakalula pag matagal na. Masasanay ka rin. Ayan mga ka-Chokoran, 6:26 na po ng gabi at nakaalis na po sila Piwi. Gabi na po, ayan na po, at madilim na rito sa itaas. Ayan, nandito po tayo sa itaas. Tayo po mag-outro muna dahil medyo mahaba-haba na rin po ang ating video. Bukas po i-update ko po muli kayo sa ating pang-araw-araw na buhay at sa mga update dito sa paggawa po natin ng kwarto ng ating dalawang anak. So yun mga ka-Chokoran, maraming salamat po sa inyong pagtutok at nakarating kayo hanggang sa dulo ng ating video. Naway lagi kayong safe, samang po kayo naroroon ating mga Team Kapanalig, Soward Farm, ka-Chokorans, Planet Soward, silent viewers at ating mga OFW, sa lahat po na sumusuporta sa ating vlog. Maraming salamat po kay Idol Japper Sniper, kay Paring Louie, maraming salamat, at sa bumubuo ng Team Kapanalig. Thank you so much. Hanggang sa muli po natin pagsasama-sama. Tara! Yeah!